what's up? I'm back. Sama si We're back. Tito Mikey and si Smiley. Once again, once more, it's Mikey of Carbon Media here at Negrong Lagalag Channel. Ito yung Tito Mikey na hindi yung Tito Mikey Reyes ha. Pero ito yung Tito Mikey na madiin din. Pogi ako doon. Madiin din, madiin. So ito, ipapalag natin yung kotse niya. Tignan natin kung ano yung mga pinagbago and yung mga natanggal at mga natanggal, napalitan. Yan. So ito na yung kotse niya ngayon. Bias pa rin. 'Di ba? Wala namang nagbago dun sa body maliban dun sa mags papalit-palit. And yan. Tell me more. Marami naman nagbago. Ayan. Hi again. Ayan. It's the second vlog of Glenn for my car. And I'm sharing with you again the changes with the car. Changes. At first, repainted na siya to a different shade of red, painted by Prototype. So, ano na siya, hindi na siya metallic or stock paint. Ngayon pula na siya. Ang color code niya or ang pinagkopyahan namin na color is Lexus LFA na pula. Ayan. Then double finish din siya. Only top coat. Hey. Ayan, double finish siya. So, ayan, makintab. Car show finish. So, right now, for the wheels, meron na nakalagay ngayon yung SSR Type M na with NS2R tires. So, at the front, ganun pa rin naman. 3.5 facelift. Ganun pa rin. Madiin. And so, if flex ko lang, we have a red carbon. Red carbon. Then, for the ducktail as well. Sino gumawa? Secret. Hindi, ano to? Nabili? Basta. Okay, sige. Mamaya na lang. Yeah. Basta, ano yan? Red carbon. With a magic touch of Prototype. Sheesh. Yeah. So, yung exterior naman niya, almost the same pa rin. Maliban doon sa, naka-carbon hood na ba yan before? Dati, nung binlag mo siya, naka-normal black CF siya. Carbon hood. Ito kasi red na. The new paint. New wheels. So, we just installed the big brake kit. Ito. Yan o. Para makita nyo. AP Racing. So, 15s pa rin yung gulong niya. 15s. Pero, kasya naman, kita nyo lang yung, ayan lang yung ano nyo, yung medyo space. Konti na lang. Yan. Magkano mo nabili? I get it for a very reasonable price sa isang friend. Second hand siya. Okay pa rin. So yung rotors, kasama yung rotors? Sama rotors. The whole kit, the bracket, the EP calipers, and EP rotors, and EP brake pads. All goods. So syempre ang nagkabit? Prototype. Of course. Si Prototype lang naman ang mga nagkakalas kabit ng Prototype touches my skin lang pala. Only Prototype touches my car. Yes sir. So, wanna see what's inside? Yes. Matic. Ganto yan. 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 So, interior. So, nothing fancy. Nadagdagan lang tayo ng mga konting gauges. We have a boost gauge and an AFR gauge. Then the digital gauge natin na Cargo FA is still here. And also an RD-TRD Type 4 na manibela. So ayan, nandiyan na siya. Ano na ba siya? Na ano na? Tawag dito? Anong tawag doon? Yung ito, na-re-up na to. Na-re-up yun, na to. Okay. So, para mas kuminis lang kasi nakuha ko to medyo turog eh. Magkano yung ganyang ano? Yung ano lang yung range lang ng steering wheel. Kasi alam ko mahal yan eh. Actually, there's two versions kasi. Pero Nardi siya, di ba? Nardi. Meron kasing Nardi na TRD version talaga na may naka-engrave dito na Nardi tas TRD. Tapos yung horn button TRD din. Ano yun? Yun ang mahal. It ranges around 75,000. Puta. Surplus yun. Wow. Oo. Sa bagay. Sa mga tamang-tamo nakuha. This is just an ordinary TRD, Type 4. Then I just installed a TRD horn button. So, ganito talaga. Syempre yung horn button yan, original din. Yes. Yes sir. May peke ba sa kotse na to? Parang wala namang peke. The TRD. Sir, ito. Here's a surprise. Before, it's an automatic. Ngayon, manual na siya. Oo, automatic. Itong medyo tricky dito kasi syempre iba yung pwede ba mo po? Sige, upo ka dyan. Yung center console ng Matic iba, di ba? Oo, iba. So yung center console ng pang manual saan nakuha? Surplus. So sa mga
Dito lang din? Dito lang, local to. Nahanap namin sa mga na damage na mga Vios sa insurance. Kaibigan natin surplusan. Okay. Oo. Well, technically naman, makakuha ka ganon. Pero kami, swerte, meron kasing kaibigan si Buboy nung binibuild niya to, namin to, manual, na they're converting to automatic. So, nag-swap-swap lang kami ng pyesa. Okay. Even the pedals. Kasi pedals ang mahirap hanapin nowadays. So, fortunate ako, may nakaswap ako na manual. Ang lipat lang lahat, tapos yung Matic ko, lipat din dun sa kanila. Okay. Center console. Ayun, no, di ba? Matic siya before. So, ngayon, 3 pedals na siya. Yes, 3 pedals. 3 pedals. TRD shift knob. So, shoot lahat. Kumbaga, bolt-on na lang lahat. Yes, bolt-on. Wala. Pati shifter. Tapos short shifter na rin tayo. Manual, finally. Then, syempre, ito pa rin naman yung dati. Mga CF. Hindi napalitan. So, hindi naman siya magagalaw, basically, di ba? Wala. Ito lang yan. Ito lang actually, itong part na to. And yeah. Lang naman. Pero, then, ano tayo? Back to stock seats. Dito problems. Naka-bucket seats ba to before? Yes, naka-bike to dati nung binlag mo to. So, saan napunta yun? Nandun lang sa shop kalas durog yung foam eh. Okay. Masakit na sa katawan eh. So, inalis ko na. Buti natago mo to, no? Buti natago ko lang naman. Hindi naman ako nagpapakawala ng mga stock parts. Okay na din. So, yun, yung pa rin. Yung gauge niya, ganun pa rin. Optitron na to. Iba na itsura niya. Yeah, quick release. Quick release? LED na yan. Buksan natin. Buksan natin. So, ang dami ng pinagbago ng kotse niya from ayan, exterior and interior. LED na siya. Optitron gauge. So, hello, check engine. Normal yan. Normal. So, hindi kasi, yan, may explanation dyan. Explanation, bakit may check engine? Kahit i-start natin yung check engine yan. Tignan natin. Yeah. Check engine. The reason why bakit check engine siya, kasi yung ECU ko is still an automatic. Okay. So, hinahanap niya yung automatic shifter. Nawala na. Nawala na. So, for me to solve this problem, kailangan ko siya palitan ng manual ECU together with the engine harness and sa dashboard harness, which is naghahanap pa ako. Meron na ako manual ECU nakatago lang. So, yung harness na lang? Harness, medyo mahirap lang siya maghanap. Pero yung harness ba na hinahanap yung hinahanap mong harness, kahit galing siya sa stock, kahit hindi siya galing ng supercharger? Hindi, okay lang, basta yung ganito. Parang may kilala ako na nagbebenta nun na 1NZ to, di ba? Oo, 1NZ. Parang may kilala ako. Sige, mamaya. Mapa 1NZ, 2NZ, it's just the same. All we need, because ang pigtails ng ECU ng manual at automatic magkaiba. Okay. So, hindi ko naman din magamit yung manual ECU na gagamitin yung harness ng automatic. Okay. Kasi iba. So, that's one thing na we are trying to solve. Not a priority because the car runs good naman. So, that's the reason lang na nandun yung check engine. So, baka marami kasi, syempre, alam mo naman ng mga kaibigan natin sa YouTube, pag nakitang simpleng bagay ng mga ganun, nakikita pa nila at itatanong. Diba? Itatanong. Well, just to answer the question in advance. Yes, sir. So, yun, mamaya ko sa'yo, papakita ko sa'yo. Alam ko may nakita ko nagbebenta nun. So, let's go to the engine. Let's go to the engine. So, laki na nagagastos ni Tito Mikey dito sa kotse niya. And ito, kaya din siya nag-change into manual dahil dito. Yes, sir. Ito na. Ito matagal kong tinago to before, nung vlog mo siya, naka 1.3 engine ako. And right now, from 2NZ, we change or nag-transplant tayo to a 1NZ engine, meaning 1.5 with Blitz supercharger. Sir. So, yeah, there you go. Yun nga, nabanggit mo, ang tagal nakatago. So, anong naisip mo or ano yung nagpa-trigger sa'yo para isalpak na siya? Well, nakuha ko to pandemic purchase So, accidental purchase din na may nakita lang ako lumabas na nagbebenta. Okay. So, in-acquire ko agad. Then, isang taon ko din siyang tinago Okay. Kasi pinaghandaan ko talaga yung pag-transplant together with the paint job. Para isang trabaho lahat. Isang bagsak na lang. Isang bagsak. Then, ayun. After 2 years, sinampa ko na siya. Pero nag-iba yung presyo niya from pandemic to up to now. Oo, medyo mura ko siya nung nakuha nung pandemic kasi syempre yung iba they're trying to liquidate some stocks or pyesa dahil pandemic. So medyo
medyo reasonable ko siya nakuha. Okay. Compared now, if you're makakakita ka ng ganito na kompleto, it's around 120 to 150. With isasalpak na lang. Engine. Oh, engine. Pero yung Blitz ay supercharger. Kasama na usually. I mean, 6 digits mo siya nabili. Hindi naman. Hindi, buong engine siya. Hindi. Nakuha ko yung buong makina namin, kasama talaga. Hindi siya hiwalay. Nakuha ko yung 1NZ, kasama yung supercharger. Gets. Okay. Kasi technically naman, sa panahon ngayon, if you're just going to purchase a 1NZ sa mga suping surplus natin, ang price range naman ng 1NZ nasa 40 to 45. Ganun naman siya eh. 1NZ lang. 1NZ lang. With the supercharger, ang dami nagtatanong sa akin, hindi ko usually masagot, but sasagutin ko now. Tinatanong nila, how much is the supercharger? Ideally, this supercharger is already discontinued. So you cannot buy this brand new. At sa Blitz, wala na siya. So you can only get this surplus or if someone who is trying to sell it na nagtago. Usually dito, na naman nagbebenta unless may dumating na front cut, came from a Yaris or Vitz from Japan or kung anumang bansa, Dubai, na may kasamang ganitong makina. So technically, hindi mo naman siya mabibili na separate. Very rare. Kung meron isang tropa nakabili separate pero kulang-kulang yung nakuha eh. So masakit sa ulo din. So mas maganda makuha mo yung buong makina with a supercharger. Pero any reason kung bakit kaya diniscontinue nila? Matagal na to eh. Because ito mga supercharger, especially for this one, this is a Gen 1 supercharger. Originally to, mga nakakabit to sa mga EcoVitz. Doon nang galing to. Then sa mga Toyota BB sa Japan. Doon din mga early 2000s. So matagal na rin tinakbo nung production period niya. Kaya hininto na rin siya ni Blitz. So together with the 2ZZ supercharger, yun naman na magkakasabay. Okay. Pero kung hindi ako nagkakamali, dalawa yan, di ba? Blitz, yung isa Blitz, yung isa, alam ko may isa pa eh. JMZ na brand. Okay. Yun, meron pa. Difference nung dalawang yon, si Blitz, clutch type, yung pulley niya, meaning sineset mo kung kailan siya pwede mag-engage. Para siya sa compressor ng aircon. Magnetic clutch. Si JMZ, pagka-start mo pa lang, it's on. Engaged na. It's on. Engaged na siya. So at least on a daily basis, I drive it NA. Na up to a certain RPM, I drive it na normal lang. At least di siya malakas sa gas. Then when I reach kung yung set na RPM na sinet ko dito, doon mag-engage yung charger. Okay. So, goods pa rin. Not bad. Di katulad nung sa JMZ, kapag in-start mo, go na yun, engage yun. Boosted ka na nun, nag-boost na yun. Ito, wala muna. So at least kung daily, okay lang. Sarap siya i-drive. Okay na din. Kumbaga daily race car nga kasi itong kotse na to. Daily race car siya. So kung gusto nyong makita in action tong kotse na to, Carbon Media PH sa YouTube, nandun yung mga super sprint na takbo na ito. Makikita nyo. Ilan ang oras na super sprint? Fastest? Depende sa layout. Record. Hindi ko masabi. Alam ko may below 60 eh. May below 60 seconds. Below 1 minute, no? Not bad, below 1 minute. Depende. It all boils na naman sa track layout. So, hindi naman siya katulad ng drag racing or circuit racing na race. Yun na yun eh. Ito, iba-iba talaga. Pero, syempre, sa mga curious, ang na ito? Power rating. Yeah, just for everyone na will be curious. Binaseline dyno ko naman siya. Ginawa ko siya ng vlog before. It's around, kumbaga, round off na natin, 140 wheel horsepower. Kasi nung dinay na ito, nasa 138.5 on Caltex Platinum na gasolina. So kapag ginamitan na natin ng blaze to, mag-iiba pa? It will shoot around 140 wheel horsepower. Tawag dito, yung, anong tawag nga doon? Sa gasolina, I mean, consumption, daily driven. Ngayon, nakalabas nun sa average yun, nasa 12. Daily driven yan. Pag-upak? Pag-upak, pag talagang upak-upak, 3.3. 3.3? So, yan. Alam niya na. Makikita mo dun sa digital gauge siya. Pag upak ka, yung average fuel consumption niya biglang drop ng 3.3. Pero ang question ko dun, kapag nahihilot pa ba yung 3.3 na yun kapag umupak ka? Hindi, that's full throttle. Talagang normal na siya? Hindi, full throttle yun. Engage pag hindi, ibig sabihin, kumbaga wala ka nang pwedeng gawin sa makina itself para yung kahit umupak ka ng sagad,
mababawa, kumbaga, pwede kasi ganun pa rin. Bagay, oh. That's what the AFR does. Oh, maglilin siya. It's being tuned eh. Tuned na din siya by MechTune. So, syempre, the more you upak, nag-engage siyang boost, more fuel. Exactly. So, ika nga eh, pa nag-upgrade ka ng engine, nag-boosted ka, fuel consumption is not even... Itabi mo na yun. Itabi mo na yun. Wala na yan. That's it. Mo na yan. Diba? Diba? Umupa ka pa, imposible yun, uupa ka, matipid sa gas. Come on. Kalokohan yun. Pero meron naman. Pero not what this, na hindi para dito. Diba? Hindi, pero kapag hindi ko dinride ko naman siya na normal, nagka-12 siya. Isipin nyo yun, ang layo nung ano, di ba? Ang layo nung 12 sa 3.3 na inupak. Well, okay. Pagkatapos naman no, halimbawa umupak on night runs, magbibigay yung record, magti 3.3. Pag nagkano ka naman ulit, nag-chill drive ka na ulit, okay na. Hindi na tataas ang fuel consumption eh. Okay na din. Diba? So, yun. Kita nyo naman, di ba? So, as you can see, red carbon din tong cooling plate natin. Kaya nga siya carbon media PH. Yeah. Also, this part is fabricated. Sino nagmana nung stock? Hindi. Nabenta ko yun eh. Nabenta mo ba Some yun? random guy from Batangas. Oh, okay. Kinuha niya yung intake loop ko na boot bang bone. Ito, fabricated by Full Setup Racing Motorsports, Rolly Relianos. Okay. But I still use my HKS mushroom filter. By the way, ako nga pala. Yung mugs mo, di ba? Yung RBT, binibenta mo. So, yun. Binibenta niya. RBT. Baka I have a very rare wheel. RBT Sports, Racing Bird of Toms. Mukha siyang rally wheel. So, if anyone's interested, feel free to message me. It's size 15. Or pwede ring siglen naman ng bumili. Yes. Patay tayo dyan. Sa Corolla mo yun, bro. Patay tayo dyan. Nabubudol na naman. Budol. Pero yun, actually, basically that's it. 'Di ba? So hindi naman sobrang dami nung nagbago. Engine, paint job. Nagpalit na din ako. Oo nga. Headers, full exhaust. It was done by SMT competition headers. Okay. Cool. And the legendary SMT. Bangklase yung kotse niya ngayon. So kumbaga before, ano naman siya, daily race car na. Pero ito, mas lumala. Daily car lang siya. Daily car. Di ba? Totoo ba? Upgrades. So yun, that's it. Di ba? Para sa ito, last question. Para sa mga gustong bumuo ng daily race car na ganyan. Actually, hindi naman kailangan mag-start sa supercharger, di ba? Actually, huli ko na ginagawa ito eh. Di ba? Ako naman, I build the car for how many years naman paunti-unti. Hindi naman isang bagsak. It all boils down so dun sa need ko. For example, pag nagre-race ako una, I upgraded the suspension, I upgraded the brakes, nag-upgrade ako ng mga pads, rotors, ganun lang eh. Yes. Pa isa-isa. Kasi syempre pag napupush mo yung limit mo, you might be needing upgrades na to perform with the car. So it's not always naman the car with a powerful engine. Oo, totoo. Huling-huli to actually. Ako naman yun naman din masasuggest ko eh. Bago yung iba kasi, nauuna yung engine. So, wala namang masama siguro. Wala naman din masama. Pero, the depende problem is, kung saan ipanlalaro. Isa pa yun. Depende rin sa panlalaro. Or sabihin natin nagpalit ang engine. Inuna nila yon. Pero, most of the suspensions and the brakes are stuck. Paano ihinto yung auto? Exactly. So, stuck din ang clutch. Sunod. Lagi nga namin sinasabi, malakas nga ang kotse mo, kung hindi humihinto, wala rin. Aksidente ang mangyayari. Diba? Then malakas din yung auto mo, suspension mo is hindi angkop dun sa power output ng engine. Wala din. Delikado, hindi liliko din yung auto. Totoo. So, yun yung mga bagay na kailangan natin i-consider. Ako, in my opinion, if it's okay to share, ganun ko din naman siya binit. Slowly but surely. Tsaka hindi, ito kasing kotse na to, hindi naman siya built for drag eh. So, for circuit, di ba? It's built for slalom? Races na may handling. Circuit. It's not always power. So, kahit naman pandrag yung auto mo, kung pangit din na preno mo, hindi ka hihinto, pangit yung suspension mo, uupo. So, wala. Same thing. So, yun. Put the right parts on your car, one at a time. Especially for guys na on a budget. Oo. Siyempre hindi naman na not all parts are cheap. So it takes time for us na pag-ipunan. Lalo naman hindi naman tayo mayaman. So nagtatrabaho tayo, nag-iipon tayo. Di ba? Trabaho lang ng trabaho, ipon lang ng ipon. So ayun, unti-unti lang. So
sa mga fellow car enthusiasts natin na nagsa-start, especially with this kind of platform. Vios. Kahit 1.3, manual yan o automatic, you can build it tasteful. Tastefully built, di ba? You can build it tasteful. So, magdadepende na rin sa preferences mo, syempre. So, this car, sa preference niya, tsaka, magaling na driver eh. Di ba? Basic. Decorated. Di ba? So, yun, hanggang dito na lang siguro ang ating vlog. Any shoutout or... Syempre, ibibenta ko muna ang sarili ko. You could like and subscribe to our YouTube channel, Carbon Media. Meron tayong Facebook, Instagram, TikTok. So, sa mga subscribers ni Glenn, sana makapag-subscribe din kayo sa akin. Although palagi naman kami magkasama nito, you will see us in our vlogs naman na magkasama. But, and also, to Prototype, salamat for always maintaining my car, helping me out build the car, and Grupo Toyota. Yes. And to our brand partners, maraming salamat sa inyo. Di ko na i-mention that dahil madami sila. But, ayan, maraming salamat for supporting Carbon Media. So, yun. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo makita yung mga content niya, more on racing. So, kung gusto nyo panoorin yung unang phase ng vlog ng kotse na to, hanapin nyo na lang sa channel ko, andun lang yan. So, yun. Ganito na lang ating vlog. Peace!